Nanawagan ng Ukraine at tumugon ng Europa sa kamanghamanghang paraan. Nagsanin puwersa ang Netherlands, Germany, Belgium at UK para tumulong sa Ukraine. Nakuha ni Pangulong Zelensky halos lahat ng hiningi niya at higit pa dahil binigay ng Europa ang kailangan ng Ukraine para dalhin ang digmaan sa Russia. Ngayon, simple na lang ang susunod na hakbang. Ukraine, sugurin niyo na Russia. Tapos na ang pinakabagong pagpupulong sa Ramstein at mas malaki ang panalo ng Ukraine ngayon kaysa sa halos lahat ng naunang pagpupulong. Gaano kalaki? Umalis ang Ukraine sa pagpupulong na may bagong serye ng mga tulong na umaabot sa $4 na bilyong. Hindi to basta mga malabong pangako lang. Ang perang yon ay gagamitin para sa mga sandatang kailangan ng Ukraine laban sa Russia, ayon kay Mikhailo Fedorov, Ministro ng Depensa ng Ukraine. Sa briefing matapos ang pagpupulong, sinabi ni Fedorov na may pagkakataon na ngayon para sa mga kaalyado ng Ukraine. Ipinahayag niya ang mga bagong tulong, kabilang ang malamang na isa sa pinakamalalaking pakete ng tulong sa ilalim ng Pearl Program na nagkakahalaga ng $1 bilyong. Inilantad din na yon ang package para sa long-range artillery. Ibig sabihin, mga sistemang kayang umabot ang lampas 30 kilometro ayon kay Fedorov. Ang mahalagang bahagi sa pahayag na yon ay malamang na isa ito sa pinakamalalaking package ng tulong sa ilalim ng Pearl Program. Ang Pearl ay nangangahulugang Prioritized Ukraine Requirements List, isang programang gawa ng US na nagpapahintulot sa mga kaalyado ng Ukraine na bumili ng US-made armas para direktang ipadala sa Ukraine. Inalis na ang tagapamagitan sa armas na dumadaan muna sa isang bansa bago ihatid. Sa halip, itinuturo ng Ukraine kung ano ang gusto nito at doon ginagastos ang tulong sa mga armas na yon na direktang ipinapadala sa Ukraine. Ang Pearl ay nakapangasiwa na sa malalaking donasyon ng tulton. Sa pagtatapos ng 2025, nanghako ang mga miyembro at kasosyo ng NATO na magbibigay ng mahigit $4 na bilyong sa Pearl sa loob ng ilang buwan at inaasahang madaragdagan pa ito sa 2026 at sa mga susunod na taon. Ngayon, nasasaksiyan na natin ito. Ang dagdag na $1 bilyong sa Pearl ay magraresulta sa maraming kanduraning armas na kailangan ng Ukraine para palakasin ang sarili nitong industriya ng drone at armas. Ngunit hindi lang Pearl ang usapan, mas malawak pa ito. Nabanggit namin ang 4 na bansa sa simula ng video. Lahat sila ay nagbibigay ng tulong para mas palakasin ang Ukraine. Unahin natin ang Belgium. Isa sa pinakamalaking balita sa Ramstein format ang desisyon ng Belgium na sa wakas ay ilipat ang ilang F-16 na ipinangako sa Ukraine taon na ang nakalipas. 7 F-16 ang malapit nang dumating sa teritoryo ng Ukraine. 3 rito ay handa na para sa labanan at maaaring gamitin agad, habang ang natitirang 4 ay mga eroplano na maaaring pagkuhanan ng pyesa ng Ukraine para mapanatili ang natitirang bahagi ng kanilang fleet ng F-16. Ayon sa RBC Ukraine, mas malaki ito kaysa dating pangako ng Belgium na 4 lang na F-16 na hindi pa handa sa labanan. At isa rin itong palatandaan na sa wakas ay nalalampasan na ng Belgium ang mga pagkaantala na naging dahilan kung bakit napigilan itong magpadala ng mga eroplano noon. Parehong ipinagpapaliban ng Belgium at Norway ang paghahatid ng 36 na F-16 na ipinangako sa Ukraine dahil hinihintay pa ng Belgium ang pagdating ng mga F-35 mula sa US bago ito makapagpatuloy. Ang mga F-16 ng Norway ay nasa isang pasilidad sa Belgium na naghihintay ng pagkukumpuni na siyang dahilan din ng pagkaantala ayon sa ulat ng RBC Ukraine. Malaking bagay para sa Ukraine ang pangako ng Belgium. Ibig sabihin, natapos na ang mga dahilan at delay kaya sa wakas. Mapapalakas na ang Air Force ng Ukraine gamit ang mga eroplanong matagal na dapat ginagamit para ipagtanggol ang Ukraine at wasakin ang Russia sa loob ng maraming taon. Sunod naman ang UK. Hindi maaaring sabihing pinapabagal o pinipigilan ng UK ang suporta nito sa Ukraine. Palagi itong isa sa pinakamasugid na taga-suporta ng Ukraine at nakapagtatag na ng mga kasunduan para sa kooperasyon sa paggawa ng drone. Bukod sa pagtulak na pamunuan ang Coalition of the Willing na magbigay ng mga garantiya sa seguridad at posible magpadala ng sundalo sa Ukraine matapos ang digmaan. Sa Ramstein, tinutukan ng UK ang pagpapahirap sa Russia at pagtulong sa Ukraine sa pamamagitan ng dagdag na suporta. Ano ang ibig sabihin ng mas marami pa? Dandang misil at libu-libong drone, lahat galing sa kinita mula sa mga ari-arian ng Russia sa UK. Iniulat ng RBC Ukraine na nangako ang UK ng 852 milyong pound na paketeng tulong para sa Ukraine. Kasama rito ang pondo para sa 150,000 drone na gawa sa Ukraine.
pati na rin ang 350 misil para sa mga sistema ng depensang panghimpapawid ng Ukraine. Kaugnay pa rin ang proteksyon sa himpapawid, magbibigay din ang UK ng mas moderno mga radar para sa mga sistema ng Ukraine upang matulungan ang Ukraine na matukoy ang mga paparating na banta na maaari nitong sirain gamit ang mga misil at interceptor drone nito. Nakikita natin dito ang pagpapatibay ng isa sa pinakamalakas na alyansa sa Europa. Tumulong uli ang UK sa Ukraine kahit may sariling krisis dahil sa pagbibitiw ni na dating kalihim ng depensa John Healey at punong ministro Sir Keir Starmer kasabay na mainit na usapin sa gastusin sa militar. Nagpapasalamat ang Ukraine sa tulong, lalo na sa dagdag na suporta sa air defense mula UK na tugma sa ipinangako ng Germany sa Ramstein meeting. Bilang bahagi ng kontribusyon nito, nanghako ang Germany ng $400 milyong para bumili ng mga bala ng air defense para sa Ukraine, kasama pa ang karagdagang $200 milyong para bumili ng mga PAC-3 interceptor missile. Parehong darating ang mga ito sa Ukraine sa pamamagitan ng programang Pearl ayon sa ulat ng Key Post. Ibig sabihin nito, ika-4 na beses nang gagamitin ng Germany ang Pearl mula nang ito ay nilikha, at ang katotohanang bibili sila ng Patriot missiles ay napakalaking bagay para sa Ukraine. Ito ang mga missile na kailangan ng Ukraine laban sa Russian cruise at ballistic missiles. Pero kulang ang supply ng mga ito sa Ukraine nitong mga nakaraang buwan. Sinabi ni German Defense Minister Boris Pistorius, ang iba pang alok ng Germany, pati na ang mga ibinibigay nila sa labas ng programang Pearl. Sentro pa rin ng aming pagsisikap ang air defense. Nagpadala kami ng isa pang IRIS-T system sa Ukraine. Kamakailan, pinabilis din namin ang pagbibigay ng mga guided IRIS-T SLS at SLM missiles. Magbibigay rin kami ng daan-daang air-to-air missiles mula sa aming inventaryo. May dahilan kung bakit parehong nakatuon ang UK at Alemanya sa air defenses sa kanilang tulong militar. Kailangan ng Ukraine ng dagdag na missiles at modernong sistema. Ibinunyag ni Zelensky na malinaw niyang sinabi ito kay NATO Secretary Mark Rutte sa kanyang talumpati sa Ramstein format. Kahapon, kinausap ko si Mark tungkol sa dalawang agarang issue. Una, ang bilang ng air defense system. Pangalawa, ang mga bala ng artilyere. Kasalukuyang kulang pareho at parehong kailangan agad, sabi ni Zelensky. Hinimok niya ang mga lider ng Europa na dagdagan ng aksyon, hindi lang para sa Ukraine, kundi para sa seguridad ng buong Europa laban sa banta ng Russia. At sino suportahan ng mga numero si Zelensky? Ayon sa Guara Media ng Kharkiv, nagpakawala ang Russia ng 8,150 drones at 211 missiles sa Ukraine noong Mayo, na pumatay sa 274 na sibilyan at sumugat pa sa 1,700, 63 pa sa proseso. Iyan ang estratehiya ng Russia. Gumawa ng krimen sa digmaan para takutin ang mga Ukrainian na sumuko. Kahit malungkot ang mga bilang na ito, ang mahalaga ay nasa antas ng pagharang pa rin. Napabagsak ng depensa sa himpapawid ng Ukraine ang halos 70% ng mga drone ng Russia na malamang ay malaking bahagi ang ginampanan ng mga interceptor drone ng Ukraine. Pwedeng mapabuti pa yon, pero hindi yon ang prioridad ng Ukraine na yon. Ang pangunahing prioridad ng Ukraine ngayon ay ang banta ng mga misil ng Russia. Sa 211 na misil na inilunsad ng Russia noong Mayo, 55% lamang ang napigilan ng Ukraine. Mas mababa ang bilang sa ballistic missiles. 17% lang ng pinakawala ng Russia ang na-intercept ng Ukraine. Diyan papasok ang mas maraming Patriot missiles at iba pang air defense na kailangan ng Ukraine. Nangako na ang Germany at UK na magdadagdag pa ng depensa. Magbibigay ito sa Ukraine ng ilang buwan pa para mapataas ang antas ng pagharang nito sa mga misil. Bunga nito, mas kaunti ang mamamatay na sibilyan, tataas ang moral at lalong hihina ang kakayahan ng Russia na pinsalain ang mga likurang lugar ng Ukraine. Mas kaunting pinsala sa likuran ay nangangahulugan ng mas maraming lakas na maipapadala sa harapan. At kung pag-uusapan ng opensiba, dito papasok ang Netherlands. Sa ngayon, karamihan sa mga natalakay natin ay nakatuon sa mga bansang Europeo na nagbibigay sa Ukraine ng mga kailangan nito para ipagtanggol ang sarili laban sa mga pag-atake ng Russia. Mahalaga, oo, pero may pagkakataong dapat samantalahin na binanggit ni Fedorov habang lumalakas ang Ukraine laban sa Russia. Para sa Netherlands, ang pagpupulong sa Ramstein ay naging paraan para palakasin ang kakayahan ng Ukraine na umatake sa Russia, lalo na sa mga sinakop nitong teritoryo at mismong teritoryo ng Russia. Ano ibig sabihin yan? Malalaman natin maya-maya. Paalala lang, pinapanood mo ang The Military Show. Kung di ka pa subscribe, na yun na ang tamang oras para pindutin ang button at bumalik sa video. Sa Netherlands, prioridad ang opensa.
Iniulat ng RBC Ukraine na magbibigay ang Netherlands ng 700 cruise missiles bukod pa sa iba pang tulong sa Ukraine bilang tulong. Diyan papasok ang malinaw na tanong kung saan nga ba manggagaling ang mga missile na ito. Hindi naman basta makakapagbigay ng cruise missiles ang Netherlands sa Ukraine. Habil kailangan din nilang protektahan ang sarili nilang teritoryo. Oo, meron silang ilan. Halimbawa, noong Abril 2025, inanunsyo ng Netherlands na gagastos sila ng $2 bilyong para sa 100 at 75 Tomahawk cruise missiles na hindi ipapadala sa Ukraine. Kailangan pa rin ng US approval at hindi pa rin ito sapat para umabot sa 700 missile na sinabi ng RBC Ukraine. Dito papasok ang talino ng donasyon ng Netherlands. Hindi magbibigay ang Netherlands ng 700 cruise missiles mula sa sarili nilang imbakan, kundi pupundohan ang paggawa ng 700 Ruter missiles. Mukhang sa Destinus facility sa Netherlands gagawin ng missiles, kaya hindi na kailangan mag-alala ang Ukraine na matutuklasan o sirain ng Russia ang kanilang pabrika. Sa halip, gagamitin ng Netherlands ang pondo para gumawa ng 700 Ruter missiles at ipadadala ang mga ito sa Ukraine. Hindi pa tiyak kung anong Ruter missiles ang matatanggap ng Ukraine. May 3 block nito at ang Ruter Block 1 ang basehan ng 2 pang iba. Ang partikular na bersyon na yon ay kayang maglakbay ng humigit kumulang 300 kilometro habang may dalang 150 kilong payload na perpekto para sa mid-strike campaign na ginagamit ng Ukraine para tuluyang sirain ang mga logistics ng Russia mula pa noong Mayo. Ayon sa Center for European Policy Analysis, pinalawak ng Ruter Block 2 ang saklaw sa 800 kilometer at payload sa 250 kilo. Ang Block 3 ay kayang maglakbay ng 2,000 kilometro at magdala ng 250 kilong payload. Sakto para maabot ang Moscow at higit pa. Ang misil ay kayang magdulot ng malaking pinsala sa mga pasilidad ng langis at militar na nagpapatakbo ng makinarya ng digmaan ng Russia. Ang Ruter ang tugon ng Europa sa matagal ng problema sa paggawa ng cruise missile. Ang pagbibigay ng Netherlands ng 700 cruise missile sa Ukraine ay patunay na sineseryoso nila ang sinabi ni Fedorov tungkol sa pagkakataon na dapat samantalahin. Malaking pinsala na ang naidudulot ng Ukraine sa likuran ng Russia gamit ang drone at hybrid drone missile. Dagdag pa, ang daan-daang makapangyarihang mid- at long-range cruise missile, mas titindi ang sakit na mararanasan ng Russia mismo sa kanilang pintuan. Lalo pa't pinapalakas ng mga kaalyado ng Ukraine ang depensa laban sa parehong sandata. 4 na kaalyado ng Ukraine ang gumamit ng Ramstein meeting noong kalagitnaan ng Hunyo para maghatid ng mensahe. Binigay namin sa Ukraine ang gusto at kailangan nito. Ngayon, tungkulin ng Ukraine panagutin ng Russia sa ginawa nito nitong 4 na taon. Si Fedorov mismo ang nagsabi niyan, binanggit niya na ang tulto na dumadaloy sa Ukraine mula sa 4 na bansang ito ay malaki ang naitutulong sa 3 pangunahing prioridad ng Ukraine na yon. Anti-ballistic at air defense program ang una naming prioridad. Sunod ang long-range artillery at pangatlo ang mga drone. Ang mga drone na gawa sa Ukraine ay tumutulong sa amin ngayon na pigilan ng kalaban, magsagawa ng mga pag-ataking katamtaman ng abot at tamaan ang mga target sa kanilang teritoryo ayon kay Fedorov. Kasama na ang anti-ballistics, air defenses, mid-range strike at pagtama sa target sa loob ng Russia kung makuha ng Ukraine ang Ruter Block 3 missiles. Humiling ka at matatanggap mo, Ukraine. At ito ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa kinabukasan ng digmaan. Ang malaking tulong militar na ito ay napapanahon bilang tugon sa mga hakbang ng Russia, lalo na sa himpapawid. Sabi ni Liga, pinalalakas ng Russia ang produksyon ng drone at in-upgrade ang ilang missile para mas maging banta sa Ukraine ang mga pag-atake nito mula sa himpapawid. Talagang nakita natin ang ebidensya niya nitong mga buwan. Noong Hunyo 2, iniulat ng Moscow Times na mahigit dumoble taon sa taon ang produksyon ng eroplanong Ruso noong Abril, umabot sa 100 at 17% kumpara sa nakita noong 2025, higit pa sa karaniwang 68% taunang paglago. Hindi ibig sabihin na gumagawa na agad ang Russia ng daan-daang fighter jet kada taon. Karamihan sa pagtaas ng produksyon ay dahil lang sa strike drone na ginagamit laban sa Ukraine. Tungkol naman sa mga misil, noong Hunyo 13 ay may ulat mula sa Liga na nagsasabing minomodernisa ng Russia ang kanilang mga Iskander at Kh-100 at isa na misil, pati na rin ang mga KA-B bomb sa pamamagitan ng pagpapabuti ng kanilang abot, pagtaas ng resistensya laban sa air defense at simpleng pagpaparami ng produksyon. Si Colonel Alexander Zaruba, punong mananaliksik sa State Research Institute for Testing and Certification of Weapons and Equipment, ang nagbunyag ng lahat ayon sa ulat ng Liga. Alam niya ang ginagawa ng Russia.
Dapat kontrahin ng Ukraine ang pagdami ng drone at mas malakas na banta ng mga misil. Sa tulong ng mga ipinangakong air defense sa Ukraine, kasabay ng sariling paggawa ng Ukraine ng mga interceptor drone, naging posible na ngayon ang pagharap sa banta na ito. Mas marami nang nahaharang ng Ukraine mula sa ipinapadala ng Russia, na mabuti dahil ang mga drone at misil ng Russia ay nagdudulot ng daan-daan, kung hindi man libo-libong sibilyang nasasaktan o namamatay buwan-buwan. Malaking tulong ang military aid sa Ukraine, pero may tinatawag na window of opportunity ayon kay Fedorov. Hindi lang siya gumamit ng terminong iyon sa huling pagpupulong sa Ramstein. Ginamit din ito ni Rutte at binanggit na ang pagpupulong ay nagbigay sa Ukraine at mga kaalyado nito na kakayahang pumasok sa yugtong nakatuon sa aktual na paghahatid bago ang mahalagang summit ng NATO sa Ankara. Window of opportunity. Sa tingin ko, ito ang pangunahing paksa ngayon, sabi ni Rutte. At idinagdag na ang tulong na nakatuon sa prioridad ng Ukraine ay mapapataas ng presyon sa Russia at pipilitin silang makipag-usap para tapusin ang digmaan. Ang usapan tungkol sa bagong yugto ng paghahatid ng tulong militar ay hindi basta-bastang usapan lang. Isa itong refleksyon ng nakikita ngayon ng Ukraine, ni Rutte at ng marami sa Europa sa larangan ng labanan. Nakaangat ang Ukraine at hirap ang Russia makamit ang tagumpay gaya ng mga nakaraang 4 na taon kahit may opensiba sila ngayong tagsibol at taginit na dapat sana magtapos sa tinatawag na Special Military Operation. Mas mabigat na yon ang pressure na nararanasan ng Russian military sa aktual na labanan kaysa dati. Matalino at estratehiko ang kontraopensiba ng Ukraine at napalaya nila ang higit 600 kilometro kwadrado ng teritoryo mula Russia mula umpisa ng 2026. Hindi ito sitwasyong may napapalaya ang Ukraine habang mas marami namang inaagaw ang Russia sa ibang lugar. Ayon sa Institute for the Study of War, ISW, mas maraming teritoryo ang nabawi ng Ukraine kaysa nakuha ng Russia noong Abril at Mayo. Kaya lamang ang Ukraine sa netong teritoryo habang napupunta sa depensiba ang Russia. Kung gusto mong pag-usapan ng pagkakataon, malaking pagbabago ito sa momentum. Pinapapita nito sa mga kaalyado ng Ukraine na mas maraming suporta ay magpapalaki ng tsansang sumuko ang Russia. Pangunahing dahilan ng pagbabagong ito ang mid-range strike campaign na pinalalakas ng Ruter missile ng Dutch para sa Ukraine. Ayon sa ISW, noong Hunyo 20, walang palatandaan ng pagbagal ng Ukraine sa bahaging yon ng digmaan. Habang binobomba ang mga tulay na nag-uugnay sa Kherson Oblast at Crimea, nahihiwalay ang mahalagang peninsula ni Putin sa pagputol sa suportang lohistikal nito. Ganiyan din ang pagsusuri ng Atlantic Council. Bawal na daanan ang mga kalsada sa mga lugar na sinakop ng Russia sa timog Ukraine dahil sa mid-range na pag-atake. Ang kampanyang iyon ay nagpapahina rin sa mga tangka ng Russia na magsagawa ng mga opensiba sa unahan, kaya naman kakaunti ang nakikitang pag-usad mula sa mga tauhan ni Putin. Kasabay pa nito ang paglaya ng mga lupain ng Ukraine. Kasama ang mga pag-atake sa infrastruktura ng enerhiya ng Russia, lumakas ang estratehiya ng Ukraine na nagpapahina sa Russia at nagpalakas sa posisyon ng Ukraine, lalo na noong huling tagsibol ng 2026. Mas paigtingin ng Russia ang opensiba nito ngayong taginip. Nagsimula na nating makita ito bandang huling bahagi ng Mayo nang iulat ng bagong tinig ng Ukraine na tumaas ang bilang ng mga mekanisadong pag-atake na inilulunsad ng Russia sa buong linya ng labanan. Ngunit ang pressure na nilikana ng Ukraine ay nagbubunga na at ang dagdag na suporta ngayon ay nangangahulugan na mapapangatili ang pressure na yon habang nabibigyan ng kakayahan ang Ukraine na protektahan ang sarili laban sa mga pag-atake mula sa impapawid ng Russia. Kaya mahalaga ang Ramstein format sa Ukraine ngayong Hunyo 2026. Hindi lang ito tungkol sa perang ibinibigay, kundi sa kinakatawan nito. Pagkilala mula sa mga kaalyado ng Ukraine na nakikita nilang nagaganap ang pagbaliktad ng sitwasyon at naniniwala silang may magagawa pang higit ang Ukraine. Napakahalaga ng matibay na suporta ngayon habang bumababa ang kakayahan ng Russia sa labanan at ang Ukraine ay nasa pinakamataas na antas na bihirang makita sa mahigit 4 na taon ng labanan. Dapat mapanatili ng Ukraine ang momentum nila. Dahil sa 4 na bansang Europeo, nakuha ng Ukraine ang kailangan para durugin ang Russia. Matagal nang ginagawa ito ng Ukraine at ang nangyari sa Moscow noong Hunyo 18 ay malinaw na halimbawa. Kumapit kayo sa mga sombrero nyo dahil hindi na natiling buo ang fuel storage unit ng oil refinery sa Moscow. Panoorin ang aming video sa mga pagsabog at sunog na yumanig sa kabisera ng Russia. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe sa The Military Show para updated ka sa susunod naming uploads. Salamat sa panonood!